Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong reading para sa fourth quarter ng 2025. So that's October, November, December. Ayan, grabe no? Nasa fourth quarter na tayo ng 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September na lang yan, no? September 2025. So if you're interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay. Let's see, Gemini. What is up? What is up, Gemini? Fourth quarter. October, November, December. Okay. Bottom of the deck. The King of Swords. Leadership role, no? So, yung iba sa inyo, maaring magkakaroon kayo ng leadership role sa trabaho nyo, sa negosyo, sa family, or maari ring yung iba sa inyo mas magiging seryoso sa mga goals ninyo, mas committed kayo, and at the same time, alam mo yung mas maingat ka sa mga taong pakikisamahan mo or pakikisalamuhaan mo. Oh, you have the Death card, oh, transformation. Meron ka mga tao nang iiwasan or maaring tatanggalin sa buhay mo, no? Ika-cut off sa buhay mo. Lalo na kung ikaw ay laging pinakikialaman ng ibang tao. So, I feel like you are more independent, no? Ngayong fourth quarter. Yung iba, pwedeng aalis kayo sa poder ng parents nyo, or you will be more independent. Some of you meron ditong major spiritual awakening. You are realizing your talents, your skills, your abilities, and ikaw na yung may full control ng buhay mo ngayon eh. Oo. Yung iba, papasok kayo sa isang negosyo na magiging very successful. Kumbaga makikita mo yung success the moment na magsimula pa lang yung yung October. Kung nagsisimula ka na ngayon or ng mga nakaraang buwan, yung resulta niyan makikita mo na nga ng October hanggang bago matapos yung 2025. Okay. So your overall energy is the 9 of Cups. So meron ditong happiness. Fulfillment. Ayan. Merong fulfillment. Kasi finally, no, nakaalis ka na sa, sa limitasyon. Mga bagay na naglilimita sa'yo, pwedeng mentally, spiritually, even emotionally and physically. Halimbawa, sa, pagdating sa mental limitations, iniisip mo na, hindi mo kaya kasi kulang yung kaalaman mo. Pero yung pala, kailangan mo lang ng mag-aral, mag-research, ganon. So, you are acquiring knowledge. So, sa naman, spiritual, this is about awakening. Hindi ka na yung tipong natatakot na magpahayag ng paninindigan at paniniwala mo, belief system mo. Kasi, kumbaga, confident ka na ipakita yon sa iba. And yung iba sa inyo, wala na kayong pakialam kung yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Ang importante, masaya kayo. And then your challenge is the sun. So actually, as a challenge, hindi naman siya ganun ka-heavy na challenge para sa inyo ngayong third quarter. Ito lang yung minsan may fluctuation na parang down na down ka, o kaya minsan naman okay ka, confident ka, minsan naman parang insecure ka, ganon. But kaya mo naman siyang i-manage, okay? So, mas maganda lang na maging aware ka doon sa
sa pagbabago ng confidence mo, no? Na lagi kang maniwala sa sarili mo, and yung pagiging totoo mo, yun yung mas importante. Oo. And then your opportunity is to move to a new direction. Yung iba, lilipat ng bahay, lilipat ng lugar, lilipat ng trabaho. This is a better place na pupuntahan mo, na kung saan mas may opportunities na mag-open up sa'yo. You have the Justice card as your blessing. So, this is clarity, no? Meron kang kaliwanagan sa yung sarili, no? Alam mo na kung ano yung gusto mo. And when it comes to making decisions, ngayong third quarter, mas magiging tama yung decision mo ayon sa gusto mong landas na tahakin. Kasi kanya-kanya naman tayo ng landas na gustong tahakin. And yung decision mo, pwedeng hindi mag-work para sa akin, 'di ba? Or para sa iba. So, kumbaga mag-a-align yung decisions mo sa mga goals na gusto mong tahakin. And then yung energy ng money, career, finances mo is the devil, no? So, maaring medyo maging not actually gahaman, no? But minsan, yun yung natin na parang halimbawa sa business, trabaho, ganyan, gusto natin tayo yung center of attention or tayo yung laging kumikita, ganyan. But, ito yung kailangan din nating maging aware sa ating intentions na bakit ba tayo nagtatrabaho, bakit tayo nagnenegosyo, bakit natin inaayos yung finances natin. Ano yung reason behind that? So, mas maganda na yung intention mo dun is talagang makabuti, hindi lang sa'yo, but also sa ibang tao. Kasi this is also a Capricorn energy, and Capricorn is related to career, stability, structure. So, mas nagiging aware ka na rin sa iyong unhealthy habits pagdating sa pera, sa negosyo, sa trabaho mo. Alam mo na kung ano yung makakabuti sa'yo, alam mo rin kung ano yung hindi, no? So, for your love life, you have the Ace of Swords. There's communication. So, kung meron mang tao na hinihintay mo na makipag-communicate sa'yo, ngayong fourth quarter, may kipag-usap na yan. Or meron ka rin marireceive na good news from someone, no? Maaring good news sa family mo, good news sa kaibigan mo, or someone that is close to you. And this is also a time na maaring magre-reach out ka sa isang tao na gusto mong kausapin. Hindi lang yun yung hinihintay mo na mag-reach out sa'yo, but also ikaw rin, maaring meron ka rin gustong kausapin. Now, for October, you have the Ten of Wands. October for you ay medyo nakakapagod, maraming responsibilities, maraming kailangang asikasuhin, pwedeng magsasabay-sabay yan. But don't worry, no? Kailangan lang talaga dyan i-manage mo ng maayos yung oras, panahon mo, energy mo, schedule mo, para lahat maasikaso mo. And then, November, you have the Three of Cups. So, merong celebration, no? You're going to celebrate an accomplishment. Pwedeng accomplishment sa career yan, sa trabaho, sa business, or even sa friendship. So, pwedeng pagdating ng November, mas magiging malawak yung connections mo. You will have more friends. Mas magne-network ka na makakatulong yan sa trabaho mo, sa business, sa career, or even yung support system mo, 'di ba? And then December, King of Pentacles energy. This is about harvest, no? So maaring yung mga trinabaho mo na mga nakaraang buwan or pagpasok nitong October, makikita mo na yung resulta. I also see you na being celebrated, no? Sa trabaho, sa business, sa career. Maaring mas malaki yung kikitain mo na ngayon pagdating ng September, or you will be recognized sa workplace mo. People will celebrate you. Maari ring mas ma-achieve mo yung goals mo sa finances mo pagdating ng December, na masasabi mo na, okay, I am stable. Yan. Masasabi mo na you are financially stable. So, let's see what else. For Gemini. Fourth quarter, October, November, December. Oh, 'di ba? Leo energy, it's your time to shine.
You are going to shine bright like a diamond. Oo. You also have Scorpio, investigate. So, ito yung ano, pagiging deep, mas malalim yung iyong pangunawa, yung mga bagay na gusto mong matuklasan, mas magiging ano ka, yung focused sa gusto mong aralin, malaman. You also have solar calm, clarify. So, yeah, pagdating sa mga information na nakukuha mo, mga details, ganyan, napaka, ano mo, yung pang detail-oriented. Hindi ka basta-basta maniniwala sa sasabihin ng iba. You want things to be in black and white, na kapag sinabing, ito yung mga makukuha mo, ito yung responsibilities mo, ito yung benefits mo, dapat nakasulat yon. And also, more on studies rin ang nakikita ko rito eh. So, pwedeng ikaw ay mas makakapag-trabaho at makakapag-aral. Ayan. Pwede mong pagsasabayin din yun. Pagtatrabaho at pag-aaral. But I see you learning a lot. Learning to improve yourself, especially financially, ngayong 4th quarter. More on expansion. You should accept valid criticism. So, meron mga tao na pupuna sa'yo sa ginagawa mo. Lalo na if you are out sa public, no? Yung marami nakakilala sa'yo. And meron kang leadership role. So, may mga magki-criticize, pero that's fine, no? Kasi, syempre, open tayo sa criticism as long as constructive siya, hindi naman siya paninira, no? Someone new is entering your life. This can be a romantic partner or business partner, new friend, no? Ngayong 4th quarter. So, meron siyang important role sa buhay mo. Deep friendship with someone of the same sex. O, ayan. So, di ba sabi ko sa inyo, pagdating ng November, maaring you will connect more with people, friends, ganyan. So, pwedeng, ayun, yun yung magkakaroon ka ng deep friendship, malalim na pagkakaibigan sa isang tao na kapareho mo ng gender. Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So, yun nga, maaari may mga times na hindi ka makapag-decide, ano yung gusto mong i-pursue. Yun yung magiging dahilan para ma-stuck ka. So, kaya napaka-importante ng decision making mo. And maganda dyan kasi you will be blessed with best possible decisions. No? Kapag ikaw ay nakapili na, o ayun, ibig sabihin, yung napili mo is yung best para sa sitwasyon mo. Okay, let's see what else. Gemini. Think it through. Ayan o, new moon in Gemini. More on thinking. Alam ko, on set of the reading, sinabi ko na sa inyo na maingat kayong mag-isip, mag-desisyon, talagang pinag-iisipan nyo muna. So, that is going to be very helpful sa'yo sa mga path na tatahakin mo. Take inspired action. Ayan. So, pagdating sa taking action, you will make sure na inspired ka sa ginagawa mo. Kumbaga, galing sa kaloob-looban mo yun, hindi yun impluensya lang ng ibang tao. Ginagawa mo yun because you are inspired, you are motivated and determined to achieve kung ano man yung goal mo na sinet ngayong 4th quarter. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.